Hi guys, welcome to my YouTube channel. Sa video na ito ay ituturo ko naman sa inyo kung paano magtanim ng bougainvillea gamit ang ICU method. So bago tayo magsimula, narito ang mga materials na kailangan natin gamitin. Una, kailangan natin ng plastic cup. So kayo nang bahala kung anong size ang inyong gagamitin. Sunod, kailangan din natin ng plastic. Mamaya gagamitin natin to pantaklob sa ating bougainvillea. Kailangan din natin ng garden scissor o kaya ay gunting. Tapos lastek o kaya ay goma. Tapos rooting hormones. Ito ay na-order ko lang sa online. Meron ito sa Lazada o kaya ay sa Shopee. So kayo na ang bahala guys kung anong rooting hormones ang inyong gagamitin. Then ito yung mixed soil na ating gagamitin. Ito ay combination ng coco peat, ng rice hull o kaya ipa. Tapos meron din itong vermicast. May na-order din ito online. Ang kagandahan nun ay naka-mix na siya kaya hindi na kayo mahihirapang maghalo. At ito guys ang ating mga materials na kailangan sa ating ICU method. Ito naman ang ating unang gagawin sa ating mga bougainvillea. So una, tatanggalan natin siya ng mga dahon. Isama na rin natin yung mga tinik para hindi tayo masugatan pagtatanim natin mamaya. At sa pagputol guys, huwag nyo namang isasagad sa pinaka dulo. Magtira din tayo ng kaunti para doon tutubo yung mga dahon pag nabuhay na yung ating bougainvillea. Pwede nyong saidin yung dahon pagtatanggal or pwede din naman kayong magtira ng konti sa dulo. So bahala na kayo kung gusto nyong magtira ng dahon. So after nyo matanggalan ng dahon, gugupitin nyo ulit yung dulo ng pa 45 degrees angle, tapos balatan nyo ulit yung dulo para doon sisibol yung mga ugat ng ating bougainvillea. After nating makapag-cut ng dahon, ang susunod naman natin gagawin ay bubutasan natin yung mga plastic cup natin. So ganito ang ginagawa kong pagbubutas. Ginugupit ko lang yung magkabilang dulo para hindi na tayo mahirapan sa pagbubutas. Kapag may butas na ang ating mga plastic cup, so ilalagay na natin yung ating mixed soil. Pagkalagay natin, pisa-pisain din natin para makompress yung ating soil na ginagamit. After nyo malagyan yung mga cup, so ayan, makikita nyo guys, binutasan ko ulit siya sa gitna para mamaya paglalagay natin ng bougainvillea, hindi masayang yung rooting hormones na ilalagay natin. So ayun lang guys, tapos kunin nyo yung mga bougainvillea, isawsaw nyo sa ating rooting hormones. So kailangan basa siya para dumikit maigi yung ating mga rooting hormones. Tapos pwede mo na siyang itanim sa ating plastic cup. So kung makikita nyo, ayun, hindi naman nasayang yung ating rooting hormones. Tapos pisa-pisain nyo ulit siya guys para maging matibay yung pagkakatanim ng ating mga cuttings. Tapos lagyan nyo ulit siya ng mixed soil hanggang sa mapuno. At yan, tapos na nating itanim yung ating mga cuttings. So kung mapapansin nyo guys, nilagyan ko din siya ng konting buhangin sa ibabaw para mas maging compress yung ating soil, para maging matibay lalo yung pagkakatanim ng ating mga bougainvillea. Then didiligan natin siya guys. So ito nga parang ipandidilig ko, ito yung pinagbabara natin kanina. May tinunaw nga rin pala ito na rooting hormones. So ganun lang ang gawin nyo guys, konting dilig lang para hindi mababad yung ating mga bougainvillea cuttings.
Ngayon naman guys, lalagyan na natin ng plastic yung ating mga itinanim na bougainvillea. So ba't nga ba natin nilalagyan ng plastic? So ito yung nagbibigay ng greenhouse effect sa ating mga bagong tanim na bougainvillea. At nagbibigay din ito ng protection sa harsh environment. So kasi hindi pa sanay yung ating mga bagong cuttings sa malalakas na mga hangin o kaya sa sobrang init ng panahon, kaya kailangan nating lagyan ng plastic. At ito na guys yung ating mga bougainvillea na naka ICU. So ito ilalagay natin to sa shaded area, wag sa initan kasi mamamatay ito. After 1 month, so makikita natin to may mga bagong dahon na, tsaka may mga tumutubo ng ugat sa ilalim. Tsaka iwasan din natin na lagi natin itong gagalawin kasi maninipis lang ang mga ugat ng bugis. So pag lagi natin siyang ginagalaw, may ugat na pala siya, pwede siyang maputol. Kaya steady lang, wag natin siyang laging kikibuin. So ito pa guys yung iba kong mga naka-ICU na bugis. So kung makikita nyo, nagmo-moist na siya. Hindi na nga rin pala ito dinidiligan guys, kusa na siyang magmo-moist. So ayun ang epekto ng ating plastic na itinakip. At hanggang dito na nga lang guys ang aking video. So kung nagustuhan nyo po ito, please paki-subscribe naman po sa aking YouTube channel. Thank you for watching po.